Noong tag-araw ng 2019, ako si Kapitan Lacan Cruz ng Philippine Army Special Forces. Sa gitna ng pinagsanib na pagsasanay ng Pilipinas at Amerika, ang balikatan exercises sa kailaliman ng kagubatan ng Sierra Madre, nakilala ko ang isang babae. May palamuti siyang balahibo ng agila sa buhok. At siya pala si Tala, ang anak ng pinuno ng tribong dumagat. Tinapakan ninyo ang lupain ng aming mga ninuno, sabi niya, habang ang matatalim niyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ngunit makalipas ang ilang araw, nang makita ko siyang pilit na kumukuha ng gamot para sa kanyang kapatid na may mataas na lagnat, natinag ang aking puso. Kahit labag sa batas militar, ibinigay ko sa kanya ang mga gamot, isang sundalo na sumuway sa patakaran, at isang anak ng pinuno na binali ang tradisyon para magtiwala sa isang tagalabas. Sa ilalim ng liwanag ng siga, nagbahagi kami ng aming unang halik. Subalit, dahil sa pagtutol mula sa aming magkabilang panig, sapilitan kaming pinaghiwalay. Ngunit makalipas ang isang taon, isang himala ang naganap nang muli kaming magkita sa Maynila. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang nakaaantig na kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang Pilipinong Special Forces at isang prinsesa ng tribong dumagat na lumampas sa hangganan ng bansa at kultura. Ang salaysay na ito ay isang adaptasyon na muling hinubog para sa mas malalim na pagkukuwento. Simulan na natin ang ating kuwento. Nawai magdala ng swerte sa inyo ang pag-subscribe at pag-like. Noong Agosto 2019, ako ay si Kapitan Lacan Cruz, isang miyembro ng Light Reaction Regiment ng Philippine Army. Napili akong kumatawan sa hukbong sandatahan ng Pilipinas para sa balikatan exercises. Isang pagsasanay para sa jungle survival kasama ang mga puwersang Amerikano. Malaki ang aking pagmamalaki. Sinalubong kami ng walang katapusang luntiang kagubatan ng Sierra Madre kasama ang mga miyembro ng US Special Forces. Sumabak kami sa matinding pagsasanay. Sa umaga, ang init ay umaabot sa 40 degrees Celsius. Sa gabi, ang lamig ay bumabagsak na halos nagyayelo. Nariyan din ang banta ng mga insekto, ahas, at mababangis na hayop. Ngunit ako ay isang Special Forces. Sanay na ako sa ganitong kapaligiran. Sa ikatlong araw ng pagsasanay, bandang 4:00 ng madaling araw, ako ang nakatokang magbantay. Makapal ang hamog. Wala pang 10 metro ang abot ng aking paningin. Bigla, nakarinig ako ng lagitik ng nabaling sanga. Ang aking mga pandama, na hinasa ng pagsasanay, ay nagbigay ng babala. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang puno. Hawak ang aking R4 rifle at maingat na pinagmasdan ang paligid. At doon ko siya nakita. Isang babaeng may hawak na busog at pana. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotang gawa sa balat ng hayop. May mga pula at itim na marka sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay mahabang nakatirintas sa magkabilang gilid. Isang tunay na mandirigma ng tribong dumagat. Sa gitna ng hamog, nagtama ang aming mga mata. Matatalim ang kanyang tingin. Agad niyang iniumang ang kanyang pana at itinutok sa akin. Ito ay ang postura ng isang mandirigmang sinanay sa labanan. Reflexively, itinaas ko rin ang aking baril. Ngunit hindi ko inilagay ang aking daliri sa gatilyo. May kakaiba akong naramdaman. Alam kong hindi ito puot, kundi pag-iingat. 10 segundo kaming nagkatitigan. Sa katahimikan ng gubat, tanging ang aming mga hininga ang naririnig. Ako ang unang kumilos. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baril. Itinaas ko ang aking 2 kamay. Isang senyas na wala akong masamang intensyon. Nag-atubili siya saglit bago ibinaba rin ang kanyang pana. Tinatapakan ninyo ang lupain ng aming mga ninuno. Sabi niya sa Tagalog na may kakaibang punto. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahagyang panginginig. Mas naramdaman ko ang lungkot kaysa galit sa kanyang tinig. Paumanhin po. Ang alam lang namin ay bahagi ito ng training area. Magalang kong sagot.
Tinitigan niya ako ng matagal, na para bang may sinusuri. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglaho sa hamog. Ngunit nanatili sa aking isipan ang kanyang mga mata. Hindi ko malimutan ang kanyang malalim at kulay kapeng mga mata. Noong araw na iyon, ipinagpatuloy namin ang pagsasanay. Ngunit hindi ako makapag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang babaeng nakilala ko kaninang umaga. Tinanong ko ang aming American instructor, may mga katutubo bang naninirahan sa lugar na ito? Malapit dito ang ancestral domain ng tribong dumagat. Paminsan-minsan, may mga alitan. Nagsaliksik ako tungkol sa tribong dumagat, isang tribong dating makapangyarihan. Ngunit ngayon ay iilan na lamang ang natitira. Namumuhay sila sa kanilang protektadong lupain, pinapanatili ang kanilang mga tradisyon. Kinaumagahan, pagkatapos ng aming night infiltration training, habang pabalik na kami sa kampo, biglang tumunog ang alarm. Isang senyales na may nakapasok sa kampo. May kaguluhan sa tolda ng mediko. Nang tumakbo ako papunta roon, nakita kong hawak ng isang guwardiya ang isang tao. Ito ang babaeng nakilala ko noong umaga. Ngayon, nakasuot siya ng pangkaraniwang damit. Hawak niya ang isang kahon ng gamot, mga antibiotics at gamot sa lagnat. Malinaw na sinusubukan niyang magnakaw. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. May mga luha sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ng guwardya. "Pakiusap, kailangan ko ng gamot," sabi niya sa nanginginig na boses. Lumapit ako. "Anong nangyayari dito?" Nakilala niya ako. Nag-atubili siya saglit bago nagsalita. "Ang kapatid ko po ay may malubhang sakit. 1 linggo nang hindi bumababa ang lagnat niya. Sumuko na ang aming albularyo. Kailangan namin ng modernong gamot." Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ang pagkuha ng supply ng militar nang walang pahintulot ay isang malaking paglabag. Ngunit buhay ng isang bata ang nakataya. "Sandali lang," sabi ko at hinanap ko ang aming medical officer. "Maaari po ba akong personal na bumili ng ilang gamot?" "Para saan?" Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, naintindihan ako ng medical officer. Ginamit ko ang aking sahod para bumili ng mga gamot. Gamot sa lagnat, antibiotics, at bitamina. Isinulat ko rin ng detalyado ang paraan ng pag-inom. Ibinigay ko ito kay Tala. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. "Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Ang pagliligtas ng buhay ay walang kinikilalang hangganan." Yumuko siya ng malalim. "Salamat. Tatanawin ko itong utang na loob." Ako si Tala. Ako naman si Lakan. "Sana gumaling ang kapatid mo." Niyakap ni Tala ang mga gamot at nagmamadaling umalis. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang likuran, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Pag-aalala, awa, at isang hindi maipaliwanag na atraksyon. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos ng pagsasanay, naglakad-lakad ako mag-isa sa gubat. Ito ang paraan ko para mag-relax. Biglang lumitaw si Tala mula sa likod ng isang puno. "Hinihintay kita," sabi niya nang nakangiti. "Kumusta ang kapatid mo?" Nag-aalala kong tanong. Malaki na ang igininhawa niya. Bumaba na ang lagnat niya at nagsimula na siyang kumain. "Maraming salamat. Nakahinga ako ng maluwag." Naging mas maliwanag din ang mukha ni Tala. Wala na ang pagiging palaban na ipinakita niya noong una kaming magkita. "Paano ko mababayaran ang kabutihan mo?" tanong ni Tala. "Hindi mo kailangang bayaran. Ang mahalaga, magaling na siya." "Hindi. Ang aming tribo ay hindi nakakalimot sa utang na loob. Hayaan mong ako ang maging gabay mo sa gubat na ito." At doon nagsimula ang aming mga lihim na pagkikita. Sa tuwing wala akong pagsasanay, nagkikita kami. Si Tala ay isang mahusay na gabay. Itinuro niya sa akin ang mga mapanganib na lugar, kung saan may malinis na tubig at mga halamang maaaring kainin. Ito ay halamang gamot. Kapag ipinahid sa sugat, mabilis itong gagaling. Ang bungang ito
ay maaaring kainin. Pero iyan, may lason iyan kaya mag-ingat ka. Ang gubat ay tahanan para kay Tala. Bawat puno at bato ay may kwento. Ikinuwento niya sa akin ang mga alamat ng kanilang mga ninuno, mga kwento ng labanan, at mga kwento ng pag-ibig. 300 taon nang naninirahan ang aming tribo dito. Maraming digmaan kaming hinarap laban sa mga dayuhan. Natalo kami sa huli, pero napanatili namin ang aming dignidad. Ikinuwento ko rin sa kanya ang aking buhay. Kung bakit ako naging sundalo, ang hirap ng pagsasanay sa Special Forces at maging ang masasakit na alaala. Noong nakaraang taon, isang kasamahan ko ang namatay sa misyon. Hindi ko kasalanan, pero patuloy kong sinisisi ang aking sarili. Mula noon, palagi akong nagtatalo sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Tahimik na nakinig si Tala at pagkatapos ay nagsalita siya. Isa ka ring mandirigma. Isang sugatang mandirigma. Ngunit dahil dyan, mas lalo kang naging malakas. Naramdaman ko ang ginhawa. Sa unang pagkakataon, nakahanap ako ng taong mapagtatapatan ko ng aking saloobin. Araw-araw inaabangan ko ang aming pagkikita. Alam kong mapanganib, ngunit hindi ko mapigilan. Isang araw, tinanong ako ni Tala, "Anong klaseng bansa ang Pilipinas?" Isang bansang maliit ngunit matatag. Bumangon ito mula sa abo ng digmaan. Ngayon, isa na itong umuunlad na bansa. Kayo rin pala ay may kasaysayan ng pananakop. Katulad namin. Oo. At dahil doon, mas lalo kaming tumatag para hindi na maulit pa. Nagkaroon kami ng ugnayan, naunawaan namin ang sakit ng isa't isa. Nalaman naming bagamat magkaiba ang aming kultura, mayroon kaming magkatulad na kasaysayan. Habang lumilipas ang panahon, lumalalim ang aming nararamdaman. Isang araw, may espesyal na alok si Tala. Tuturuan kitang gumamit ng busog at pana, ang sandata ng aming tribo. Dahil isa ka ring mandirigma, mabilis mo itong matututunan. Nagdala siya ng tradisyonal na busog at pana. Siya mismo ang gumawa nito. Itinuro niya sa akin kung paano humawak, huminga, at umasinta. Alisin mo ang laman ng iyong isip. Maging isa ka sa iyong target. Sa una, palagi akong sumasablay, ngunit unti-unti akong humusay. May talento ka, puri ni Tala. Dahil magaling ang guro ko. Nakangiti kong sagot. Noon ko nakita ang ngiti ni Tala, parang sikat ng araw. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Alam kong mapanganib na damdamin ito, ngunit wala akong magawa. May ituturo rin ako sa iyo. Ipinakita ko sa kanya ang mga porma ng arnis. Interesado siyang ginaya ang mga ito. Mahusay ang kanyang koordinasyon. Mabilis niyang natutunan ang mga pangunahing galaw. Ito ay isang paraan ng pakikipaglaban at disiplina sa sarili. Paliwanag ko, katulad din pala ng sining ng pakikipaglaban ng aming tribo. Parehong sinasanay ang katawan at isipan. Habang nagsasanay, hindi sinasadyang nagkadikit ang aming mga kamay. Parang may kuryenteng dumaloy. Pareho kaming nagulat at umatras. Ngunit nanatiling magkatitigan ang aming mga mata. Walang salitang namutawi. Ngunit nabasa namin ang nararamdaman ng isa't isa. Nang gabing iyon, muling dumating si Tala. Pista ng aming tribo ngayon. Isang pasasalamat para sa ani. Gusto mo bang sumama? Nag-alangan ako. Ang pag-alis sa kampo nang walang pahintulot ay isang malaking problema. Ngunit nang makita ko ang mga mata ni Tala, hindi ako makatanggi. Sige, pero kailangan nating mag-ingat. Pumunta kami sa maliit na nayon sa loob ng kanilang lupain. Sa paligid ng isang malaking siga, nagtipon ang mga katutubo. Nakasuot sila ng tradisyonal na kasuotan at sumasayaw. Ibinulong sa akin ni Tala, ang sayaw na iyan ay sayaw ng mga mandirigma, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng aming mga ninuno. Ang tunog ng mga tambol ay yumayanig sa aking dibdib. Primitibo, ngunit sagrado. Biglang hinawakan ni Tala ang aking kamay. Sumayaw tayo! Hindi ako marunong sumayaw, nahihiya kong sabi.
Isa puso mo lang ang sayaw. Sumunod ka sa akin. Gumalaw kami sa ilalim ng liwanag ng apoy. Noong una, naiilang ako, ngunit unti-unti kong nakuha ang ritmo. Tinanggap din kami ng mga katutubo. Isa akong dayuhan, ngunit dahil kasama ako ni Tala, tinanggap nila ako. Pagkatapos ng sayaw, naglakad kami papunta sa isang tahimik na bahagi ng gubat. Maliwanag ang kabilugan ng buwan. Naririnig ang mga tunog ng gabi. Huminto si Tala. Lakan? Tawag niya sa pangalan ko. Hindi perpekto ang kanyang pagbigkas, ngunit ramdam ko ang sinseridad. Oo, Tala. Mula nang makilala kita, kakaiba na ang pakiramdam ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin. Kapag naiisip kita, sumasakit ang dibdib ko. Sa mabuting paraan, wala nang kailangan pang sabihin. Naglapit kami sa isa't isa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglapat ang aming mga labi, ang aming unang halik. Nagtagpo ang tradisyon at modernidad. Naging isa ang silangan at kanluran. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng hangganan. Napatunayan kong walang hangganan ang pag-ibig. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang utos mula sa headquarters. Kinabahan ako. Pumunta ako sa command post. Naghihintay ang aming battalion commander at ang American counterpart. Seryoso ang kanilang mga mukha. Kapitan Cruz, nakatanggap kami ng ulat na nakikipag-ugnayan ka sa mga katutubo. Nanlamig ang aking katawan. Pag-alis sa training area nang walang pahintulot, paglabas sa gabi at pagdalo pa sa kanilang ritual. Magpaliwanag ka. Hindi ko na maitago. Inamin ko ang lahat, mula sa pagbibigay ng gamot sa batang may sakit, hanggang sa pagkakaroon namin ng damdamin para sa isa't isa. Binigo mo kami, Kapitan. Dinungisan mo ang karangalan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ipinag-uutos ang iyong pagbabalik sa Maynila. Bukas ka aalis. Nabigla ako. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ako maaaring sumuway. Ang utos ay utos. Nagmamadali akong pumunta sa aming tagpuan. Umiiyak si Tala. Mukhang nalaman na niya ang balita. Nagkakagulo rin sa aming tribo. Galit na galit ang mga pinuno. Ang pakikipag-ugnayan sa isang dayuhan ay isang paglapastangan sa aming mga ninuno. Itatakwil daw nila ako. Niyakap namin ang isa't isa. Hindi tumigil ang aming mga luha. Patawarin mo ako. Dahil sa akin. Paghingi ko ng tawad. Hindi! Wala akong pinagsisisihan. Hinding-hindi ko pagsisisihan na nakilala kita. Ginugol namin ang huling gabi ng magkasama. Marami kaming pinag-usapan. Nangako kami sa hinaharap. Maghihintay ako, sabi ni Tala. Maghihintay din ako. Magkikita tayong muli. Pangako. Naghiwalay kami ng madaling araw. Ang aming pinakamahabang halik ng pamamaalam. Ang bawat hakbang palayo ay parang may pabigat na 1 tonelada. Bumalik ako sa Maynila. Mula sa pagbaba ko sa airport, naramdaman ko ang kawalan. Ang katawan ko ay nasa Maynila, ngunit ang puso ko ay naiwan sa gubat ng Sierra Madre. Sa aking pagkagulat, hindi mabigat ang parusang ipinataw sa akin. Dahil maganda naman ang naging resulta ng aking performance sa pagsasanay. Nakatanggap pa nga ako ng parangal para sa aking kontribusyon. Ngunit hindi ako masaya. Bumalik ako sa aking normal na buhay, ngunit hindi ako makapag-adjust. Nahirapan akong mag-focus sa pagsasanay. Gabi-gabi, napapanaginipan ko si Tala. Tuwing weekend, umaakyat ako ng bundok. Bundok Pulag, Bundok Apo, Bundok Makiling. Mag-isa akong nagsasanay gumamit ng pana sa paraang itinuro sa akin ni Tala. Lumipas ang 6 na buwan. Walang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Sumulat ako, ngunit hindi ko alam ang address. Naghanap ako sa internet. Ngunit limitado ang impormasyon tungkol sa kanilang tribo. Isang araw, may tumawag sa aming kampo. Mula sa National Commission on Indigenous Peoples, NCIP. Si Kapitan Lacan Cruz po ba ito?
May isang nagngangalang Tala na naghahanap sa inyo. Nasa Pilipinas daw po siya ngayon. Gusto raw po kayong makita. Hindi ako makapaniwala. Parang sasabog ang aking puso. Nang suriin ko ang mga dokumento, totoo nga, nasa Pilipinas si Tala. Saan ko po siya maaaring makita? Nanginginig kong tanong. Nasa isang hotel po siya sa Makati. Maghihintay daw po siya sa lobby bukas ng 2:00 ng hapon. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Halo-halong pananabik at pag-aalala. Si Tala nga kaya talaga iyon? Bakit siya nasa Pilipinas? Isang oras bago ang aming usapan, dumating na ako. Gawin ng isang sundalo. Naghintay ako sa lobby ng hotel. Paulit-ulit kong tiningnan ang aking relo. Eksaktong 2:00, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Tala. Nakasuot siya ng modernong damit, ngunit walang duda. Si Tala iyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Tala! Tumakbo ako at niyakap siya. Lakan! Mahigpit din niya akong niyakap. Dahil sa sobrang saya ng aming muling pagkikita, sandali kaming hindi nakapagsalita. Paano ka nakarating dito? Tanong ko. Inimbitahan ako para sa isang komperensya ng UNESCO tungkol sa pangangalaga ng kultura ng mga katutubo. Ako ang kinatawan ng aming tribo. Isang programa ito para sa pakikipagpalitan ng kaalaman sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa Pilipinas kami muling nagkita. Gaano ka katagal dito? 2 linggo sa ngayon. Pero gusto kong magtagal. Pumunta kami sa isang coffee shop. Nagkuwentuhan kami tungkol sa nakalipas na 6 na buwan. Nahirapan din ako. Itinakwil ako ng tribo. Pero naintindihan ako ng aking ama. Sabi niya, hindi raw mapipigilan ang pag-ibig, kaya siya ang gumawa ng paraan para makapunta ako rito. Naantig ako. Ang kabutihan ng ama ni Tala, ang pinuno ng tribo, nagsimula kaming mamasyal sa Maynila. Nagpunta kami sa Intramuros at pinanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Habang pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod, sinabi ni Tala, ang ganda. Mas maganda ang iyong bansa dahil nandito ka. Kinabukasan, pumunta kami sa isang tindahan ng mga pambansang kasuotan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa kulturang Pilipino. May kultura rin kami ng pag-inom ng katas ng halamang gamot, sabi ni Tala. Gusto kong matikman iyan balang araw. Napahinto si Tala sa tapat ng isang tindahan ng Filipiniana. Namangha siya sa mga nakadisplay na kasuotan. Napakaganda. Iba sa aming tradisyonal na kasuotan, ngunit may dignidad. Gusto mo bang subukan? Talaga? Pwede ba? Pumayag naman ang may-ari. Pinili niya ang isang modernong barot saya. Nang maisuot niya ito, perpekto. Paano bumagay sa iyo ng ganito? Namamangha kong sabi. Talaga? Hindi ba kakatwa? Nahihiya niyang tanong. Hindi. Para kang tunay na Pilipina. Pumunta kami sa isang dampa market sa may dagat. Masigla at maingay ang palengke. Kumain kami ng sinigang, inihaw na isda, at adobo. Medyo maasim, sabi ni Tala na may ngiti. Okay ka lang? Nag-aalala kong tanong. Masarap, nakaka-adik, sabi niya habang patuloy na kumakain. Uminom kami ng beer habang kumakain ng street food. Ito ba ang kulturang Pilipino? Namamangha niyang tanong. Oo, beer at pulutan. Pinakamagandang kombinasyon. Habang naglalakad sa tabi ng dagat, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Maaari ba akong manirahan sa iyong lupain? Maingat na tanong ni Tala. Talaga? Gusto mong manirahan sa Pilipinas? Kung nasaan ka, doon ang tahanan ko. Makalipas ang 2 buwan, bumalik si Tala sa ilalim ng isang cultural research visa. Nakakuha siya ng posisyon bilang visiting researcher sa Departamento ng Antropolohiya ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanyang pag-aaral. Isang paghahambing sa kultura ng mga katutubo at tradisyonal na kulturang Pilipino. Magandang umaga po. Ang pangalan ko po ay Tala. Buong pagmamalaki niyang sabi.
kahit hindi perpekto ang kanyang pagbigkas. Naantig ako. Nagrenta kami ng isang maliit na apartment malapit sa Quezon City. Tuwing nakalive ako, tinutulungan ko siya. Bumili kami ng mga kasangkapan at gamit sa bahay. Kailangan natin ng rice cooker, paliwanag ko. May espesyal na gamit para sa pagsasaing ng kanin. Napaka-espesyal talaga ng Pilipinas. Mabilis na naka-adjust si Tala. Ang kanyang kaalaman sa wikang Filipino ay mabilis na umunlad. Naging kaibigan niya ang mga ale sa aming lugar. Naku, ang gandang dayuhan na bata. Saan ka galing? Mula po sa kabundukan. Gusto ko po ang Pilipinas. Ang galing mo ng magtagalog. Gusto mo ipakilala kita sa anak ko? Dumating din ang isang pagbabago sa aking buhay. Nagpa siya akong tapusin ang aking 10 taong serbisyo sa militar. Para ito sa aming kinabukasan ni Tala. Sigurado ka ba? Ang pagiging sundalo ang iyong karangalan. Nag-aalalang sabi ni Tala. Isa itong bagong simula. Mas mahalaga ang kinabukasan nating dalawa. Pagkatapos kong magretiro, nag-apply ako bilang forest ranger sa DENR. Isang espesyal na posisyon para sa mga dating miyembro ng Special Forces. Ang pagprotekta sa mga kagubatan ay isa ring paraan ng paglilingkod sa bayan. Lumipas ang 1 taon, ganap nang naka-adjust si Tala sa buhay sa Pilipinas. Ang kanyang pananaliksik ay hinangaan. Ang kanyang papel tungkol sa paghambing ng pananaw sa kalikasan ng kulturang katutubo at kulturang Pilipino ay napansin sa akademya. Isang araw, gumawa ng isang mahalagang desisyon si Tala. Gusto kong maging isang mamamayang Pilipino. Pinag-isipan mo ba itong mabuti? Oo, ito na ang aking tahanan. Kung nasaan ka, iyon ang aking bansa. Naging komplikado ang proseso ng naturalisasyon, ngunit magkasama naming hinarap ito. Kumuha siya ng pagsusulit sa kasaysayan ng Pilipinas. Mas masipag pa siyang mag-aral kaysa sa akin. Alam mo ba kung bakit tanyag ang ginto ng ating mga ninuno? Tanong niya sa akin. Ang taktika ni Lapu-Lapu ay katulad ng sa aming mga mandirigma. Ginamit niya ang kaalaman sa kapaligiran. Noong tagsibol ng 2021, si Tala ay naging isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Gumawa rin siya ng pangalang Pilipino, Tala Cruz. Kinuha niya ang aking apelyido. Isa na rin akong Pilipino ngayon. Masaya niyang sabi. Nagpropose ako sa kanya sa tuktok ng Bundok Makiling, isang lugar na madalas naming puntahan. Tala, pakakasalan mo ba ako? Lumuhod ako at inialok ang singsing. Oo. 1,000 beses. Oo, sagot niya habang lumuluha. Ang aming kasal ay ginanap noong taglagas ng 2021 sa isang maliit na bayan sa Tanay, Rizal. Pinili namin ang isang tradisyonal na kasal. Si Tala ay nakasuot ng modernong Filipiniana na may mga disenyong katutubo at ako naman ay nakasuot ng barong Tagalog. Dumalo ang lahat ng aking mga kasamahan sa militar. Ang pamilya ni Tala ay lumipad din mula sa kanilang tribo. Nakaaantig ang talumpati ng kanyang ama, ang pinuno ng tribo. Alagaan mong mabuti ang aking anak. Isa kang tunay na mandirigma dahil buong tapang mong ipinaglaban ang inyong pag-ibig. Sa aming pagkagulat, nagsalita siya sa Tagalog. Nag-practice pala siya. Malugod ding tinanggap ng aking ina si Tala. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng ganito kagandang manugang, sabi niya sa pinuno habang yumuyuko. Isang kasal kung saan maganda ang pagsasanib ng dalawang kultura, nagkaroon ng tradisyonal na basbas ng dumagat at ng seremonya ng kasal na Pilipino. Ngayon, masaya kaming namumuhay sa Rizal. Ako ay isang forest ranger at si Tala ay isang cultural researcher. Tuwing weekend, magkasama kaming umaakyat ng bundok para magsanay ng pana kapag kumakanta si Tala. Ng tradisyonal na awit ng dumagat, sinasabayan ko ito ng bahay kubo. Natural na nagsasama ang aming dalawang kultura. Noong nakaraang taon, isinilang ang aming unang anak, pinangalanan namin siyang Alon. Nais naming palakihin siya na maging matatag tulad ng mga puno ng Pilipinas
at mapagmahal sa kalikasan tulad ng tradisyon ng mga dumagat. Minsan, nangungulila si Tala sa kanyang tahanan. Kapag ganoon, naglalakbay kami pabalik sa Sierra Madre. Binibisita namin ang kanyang pamilya. Gustong-gusto ni Alon ang kanyang lolo. Lolo, turuan mo akong manghuli. Sige, apo, para maging isang mandirigma, kailangan mo munang matutunan ang kalikasan. Nirerespeto ng aming pamilya ang parehong kultura. Sa Pasko, naghahanda kami ng Noche Buena at sa panahon ng anihan, nagdaraos kami ng ritual ng pasasalamat. Si Alon ay natututo ng arnis at ng tradisyonal na sining ng pakikipaglaban ng mga dumagat. Ito ang pinakadakilang pakikipagsapalaran na aking naranasan. Bilang isang special forces, maraming misyon akong pinagdaanan, ngunit ang pagprotekta sa pag-ibig ang pinakamahirap na tungkulin. Ngunit nagtagumpay kami. Lumampas kami sa mga hangganan at kultura para makamit ang pag-ibig. Natutunan ko na ang tunay na paraan upang mapanatili ang tradisyon ay ang pagtanggap at paggalang sa isa't isa. Hanggang ngayon, minsan kong naaalala ang araw na iyon, nang ang araw na una kaming nagkita sa maulap na gubat. Ang matatalim na mata ni Tala na may hawak na pana ay naging ang mainit na ngiti ng aking minamahal na asawa. Hindi mo mahuhulaan ang takbo ng buhay. Sino ang mag-aakala na ang isang pagkikita na nagsimula sa isang pagsasanay sa gubat ng Sierra Madre ay hahantong sa isang napakagandang pamilya?